May mga kababayan ng House Speaker na inaaway ni Maudigs dahil sa pagtanggal po ng confidential funds ni Inday. Pero anya, Mr. Maravillas, si Super Ate, loyalista pala ni Maudigs. Sabi nga natin mga kababayan, siguro yung iba nakukonfuse ngayon, nalilito kung saan ba si Super Ate. Paano niya yan, Mr. Maravillas? Narinig mo yung balita? Si Super Ate niya ay may Marcos, loyal kay Maudigs. Narinig ko po yung interview ni Ted Filon sa kanyang programa doon sa TV5. Kung may mga Marcos loyalist, siya naman po ay solid na solid, DDS. Ayan po, mga kababayan, yung aging payag ni Super Ate. Kahit daw mag-isa na lang siya. Anya Mr. Maravillas ang masasabi mo? Normal? Di ba? But before natin pag-usapan mga kababayan, yung naging statement, very controversial at banner story ngayon na pahayag ni Super Ate, click subscribe mo na dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga controversy, sa mga balita dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At wag na rin po ninyo mga kababayan na escape yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga naghahanap pala mga kababayan ng malinis at spacious fitness gym, punta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer a GrabCar car rental with our brand new 2023 model Toyota Innova. Tumatanggap din po kami ng booking for those who are planning to travel via PAL and Cebu Pacific. At saka bills payment po sa inyong mga Meralco bills, PLDT at etc. Ang Colossal Fitness Gym matatagpuan po sa 3rd floor ng Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. Para sa inyo mga inquiries, contact lang po ninyo yung aking anak Jelon Maravillas. Ang number niya 0966-802-0949. Ayos pa, mga kababayan. Ayos na ayos anya Mr. Maravillas si Super Ate. O sabi diyan mga kababayan ng senadora, noong 2015 anya, ako ang una at nag-iisang gobernadorang nagdeklara ng suporta para kay Pangulong Duterte. At kahit ako ang mag-isang matira, maninindigan ako para sa kanya. Marunong kasi mga kababayan magtanaw ng utang na loob din si Super Ate. So magandang pag-uugali ito ng isang tao. Kaya ako conforme po sa paninindigan ni Super Ate na kahit mag-isa na lang siya. Yung mga kaalyado po ni Maudigs sa PDP laban nag-alisa na po. Sumama na kay susunod na Pangulo ng ating bansa, Martin Romualdez, sa Lakas CMD. Ayan po, nagsipag abandon ship na, sinking ship, yung PDP laban. Sabi diyan, PDP laban no more, Gonzales, Lasatin, Villa, join Lakas CMD. Na abandon ship po. Pero sabi niya ni Maudigs Mr. Maravillas, kahit anya ako mag-isa na lang. Umalis anya yung gustong umalis.
So sabi dyan, Senior Deputy Speaker in Pampanga, 3rd District, Representative Aurelio Gonzales Jr., Pampanga 1st District, Carmelo Lasatin II, and Siquijor Representative Saldi Villa were former members of Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan, PDP Laban. They are great addition to the strength and diversity of Lakas CMD, which is a coalition of hardworking public servants who share a common goal of serving the Filipino people with integrity and dedication under President Marcos administration. Sabi mga kababayan ni Martin Romualdez, abandon ship po. Romualdez administered the oath-taking in a simple ceremony held at the social hall of the Office of the Speaker in Batasan Complex, Quezon City. Our party remains steadfast in its dedication to nation building, and we thank those joining us for committing to contribute to shaping a better and progressive Philippines. Sabi mga kababayan ng House Speaker na inaaway ni Maudigs dahil sa pagtanggal po ng confidential funds ni Inday. Pero anya, Mr. Maravillas, si Super Ate, loyalista pala ni Maudigs. Sabi ka natin mga kababayan, siguro yung iba, nakukonfuse ngayon, nalilito kung saan ba si Super Ate. Para ba sa kanyang pamilya si Super Ate, kay Pangulong Bongbong Marcos, o kay Maudigs? Ano na ba niya yung kasabihan na blood is thicker than water? Para anyang hindi na applicable kay Super Ate. Applicable po lahat kay Super Ate. Sa analysis ko lang po mga kababayan, ito'y ginagawa ni Super Ate para sa kanyang pamilya, para sa ating Pangulong Bongbong Marcos, kay bongit niya, at siyempre, sa kanyang tatay na si dating Pangulong Ferdinand Idralin Marcos na nalibing po sa libingan ng mga bayani dahil po kay Maudigs. Nagtanaw siya ng utang na loob. Ganon po, magandang pag-ugali ng isang Filipino, ng isang Marcos, yung hindi sumasama sa mga away-away. In fact, mga kababayan, it is in line with Christian values, Christian teaching po. Di ba may turo po yung ating Panginoon? Mahalin mo ang iyong kaaway. Pag binato ka niya ng bato, di ba? Batuhin mo ng tinapay. Ayun ang ginagawa po ni Super Ate. Si yung kanyang pamilya, ayaw tantanan ni Maudigs, pero binabarkada niya si Maudigs. Di ba? Malawak po yung pag-unawa ni Super Ate, kahit may mga masamang plano. Lalo na mga kababayan, yung barkada ni Inday na si Ilo Garci. Di ba? Pero hindi na binibitawan si Inday. Nang magsabi si Inday ng tambaluslos, patama kay Martin Romualdez, sumaklolo. Mga kababayan, si Super Ate, pinuntahan sa Davao at ginawang joke-joke lang, katatawanan. Tambaluslos ka niya daw. Yung statement na tambaluslos, kasi sa totoo lang, napasama doon si Inday. Lumalabas na childish siya. At palaaway, saklolo po si Super Ate. Para hindi po kumalat yung apoy. May sunog po. So siya yung bumbero, mga kababayan, na tumatakbo. Para hindi na lumaki yung apoy. O di ba maganda yung papel ni Super Ate, mga kababayan? Umatake si Maudigs. At ito nga po na nasangkot si Maudigs, na-link bigla sa kuplat. Laban sa Administrasyong Bongbong, nandyan pa rin si Super Ate, mga kababayan, nananatili siya, na loyal kay Maudigs. Di ba? Maganda yung kanyang pinapakita po.
Sa totoo lang po mga kababayan, I think na master na ni Super Ate sa tagal niya sa politika, na master na niya yung tinatawag na Soncho Art of War. Ano niya yun, Mr. Maravillas, na sinasabi mong Soncho Art of War? Kung sa Christian teaching po, may sinasabi tayong mahalin mo ang iyong kaaway. Pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Sa Soncho's Art of War, sabi ni Soncho, keep your friends close, Anya, and your enemies closer. Di ba? Dapat ganon to protect the president. Ay, kung tingin ko ganon yung ginagawa ni Super Ate to protect the president at hindi na po maulit. Hindi na maulit yung nangyari sa kanyang tatay noon. Natuto na si Super Ate. Kaya sa tingin ninyo, bakit niya parang iba yung ginagawa ni Super Ate? Lumalabas, pinagkakanulo na niya yung kanyang pamilya. Yung ating Pangulong Bongbong Marcos, na kahit inaatake ni Maudigs po, nandun pa rin siya sa pagsuporta at hindi niya iiwanan si Maudigs kahit mag-isa na lang siya. Mahalin mo nga ang iyong kaaway. And keep your friends close and your enemies closer. Ganon, mga kababayan. Naintindihan na ninyo? Malinaw na po? Di lumalabasan niya, Mr. Maravillas, Trojan horse. What? Kasi pag di-distansya ka doon sa kaaway mo, hindi mo hindi mo madidiscover kung ano yung galawan. Di ba? Ganon kagaling po si General Soncho. You have to keep eye on your enemy. Nag-gets na ninyo? Kaya mahal na mahal ni Super Ate si Maudigs, mga kababayan. Mahalin mo ang iyong kaaway. Christian teaching po siya. O yan po yung kanyang opisyal na pahayag. Sabi niya dyan, noong 2015 ako ang una at kaisa-isang gobernador na nagdeklara ng suporta para kay Pangulong Duterte. Nakikita ko sa kanya ang matapat, ang aking ama, matapat sa kaibigan, matapat sa bayan. Kita ninyo, tumatagos sa puso, mga kababayan, yung statement ni Super Ate. Matapat anyang kaibigan, matapat sa bayan. Kinokonsensya po si Maudigs. Kita ninyo yung mensahe ni Saywar, ni Super Ate, na siya matapat na kaibigan. Kahit ginagawan siya ng masama, matapat pa rin siya. Nasaan na ang konsensya? Yun ang hindi sinasabi ni Super Ate kay Maudigs. Pero yun ang yun ang mensahe niya. Madaling sabi, ang tanong ni Super Ate na hindi man niya po biniverbalize, bakit mo to ginagawa sa amin? Di ba? Bakit mo inaaway yung aking kapatid? Ano bang ginagawang masama namin sa inyo? Ako yung unang gobernadora. Wala ka man leader noon. Ako lang. Kaya ka nanalo. Tapos, imbis i-support mo yung aking kapatid, pati si Martin, pinsan ko, inaaway mo. Yun po ang mensahe ni Super Ate. Reading ko lang pa, Ano sa tingin nyo? Tama yung aking analysis? Kinukonsensya po yung mga Duterte. Ano ba niya yung ginagawa ko sa inyo? Ang pamilya ko naman. Nagpapakumbaba sa inyo, pumunta kami sa Davao para maka-uniteam si Inday. Ngayon, 6 years lang naman, bakit hindi ninyo mapagbigyan? Di ba?
Yun ang totoong damdamin ni ni Super Ate na hindi niya po sinasabi. Di ba? Kaya sabi niya, ano raw ba ang sikreto ng mga Marcos at bakit sa loob ng mahabang panahon may mga loyalistang handang makipaglaban para sa amin? May loyalista kami dahil loyalista kami. Ako, gaya ng aking ama, ay matapat at naninindigan para sa mga tunay na kaibigan, sa hirap at sa mas mahirap, sa mabibilang na ligaya at sangkatutak na dosa. Di ba? May hidden message mga kababayan siya, no? Si Super Ate. Kinokonsensya po yung mga Duterte. Loyalan niya kami sa kaibigan, tulad ng aking tatay. Bakit? Bakit ninyo kami ginaganito? Yan anya ang iniwang ligaya sa akin, sa atin ng aking ama, ang makatotohanang pagkakaisa, pagkakaisang hindi bula lamang ng bibig, o pagkakaisang nangangahulugan ng pagiging isa, sapagkat kung ang isang Marcos ay loyalista sa paninindigan at pakikipagkaibigan, pinakaloyalista kami sa kapakanan ng bayan. Kahit tayo ay isang pulupulong bansa, hindi tayo umiiral sa parang mga isla. Dapat nagtatagpo ang dulo sa dulo, mata sa mata, solid North, solid South, solid Pinas. Di ba mga kababayan? Yan ang Super Ate. Kabastosan niya sa aral ng Yolanda ang pinagkakaabalahan ng mga politikong ginugutay-gutay ang bansa at ginagamit sa pagpapapugi at pagpapalapad ng papel. Ang aral na itinuro sa atin ng Yolanda, eksaktong 10 taon ang nakalipas, ay buhay pa rin sa aking gunita, na walang dilubyo ang kayang lumunod sa lakas ng Pilipinong mulat at gising. Igalang sana natin ang libo-libong namatay sa sakunang yan. Alalahanin natin ang pagkakaisang umahon sa atin sa dilubyong yan. Dilubyong maglulugmok din sa atin kapag kukonsintihin natin ang nais sumira sa ating mga nasimulan pagkatapos ng pagsubok na yan. Di ba, mga kababayan? Pero alam na ninyo kung sino nagsimula ng pagkakawatak-watak? Si, Ilogarci. Na barkada ni Inday. At dahil po sa confidential funds, na si Inday man lang, mga kababayan, yung nagsabi na, I leave it to the wisdom of the Congress. Kung i-retain o aalisin. Yung wisdom po ng Kongreso at tanggalin para ibigay sa mga national security agencies na mas nangangailangan. Biglang nagtantrum si Inday, nagsumbong sa tatay. Yung tatay biglang nag-amok. Umatake mga kababayan kay Martin. Yung buong Kongreso, idinamay po. Inakusahang bulok. The rest is history. So si Inday, umaakto siyang referee. So tama lang po, mga kababayan. So sabi niya, inuulit ko, noong 2015, ako ang una at kaisa-isang gobernador na nagdeklara ng suporta para kay Pangulong Duterte. At kahit ako ang nag-iisang matira, maninindigan ako para sa kanya. Diba? Napaka-strong yung mensahe po ni Super Ate. Tago sa boto, tago sa konsensya. Mensahe niya yon kay Maudigs. Na hindi siya yung double talk na tao. May isang salita ang mga Marcos na pag nag-commit po ay talagang pinaninindigan at siya naninindigan. Ang mensahe niya, klarado, na sana ang mga Duterte i-reciprocate ang ganon. Di ba? Hindi yung iba yung ginagawa kaysa sa sinasabi. Nagets ninyo ang hidden message ni Super Ate?
Si Inday po, sa tingin natin, malapit nang umiwalay. Dahil po, pati yung Senado, ipinasa na ngayon, mga kababayan. Ay, hindi pa pala. Under consideration yung 2024 budget. Pero yung confidential funds po, kung ano yung desisyon ng Congress, yun na yung inadapt, mga kababayan ng Senado. Sabi ni Soperate, ang isang anak na humarap sa napakaraming pananaksak sa likod ay hindi kailanman tatahimik sa mga pagtataksil at pambabastos sa taong bayang, sa taong gumagalang sa aking ama. Noong paintulutan niyang mahimlay ito sa libingan para sa kanya, doon ay tinanong siya na kaya ba niya. Pinahintulutan ang paglilibing ay dahil kaibigan niya lang ako. Ang sagot niya noon ay sagot ko ngayon. Hindi lang dahil kaibigan ko si PRRD, kaibigan ko talaga siya. Higit lalo si Inday Sara, mga kaibigan ko sa pagpapaunlad ng bayan, pagpapanatili ng kapayapaan, at pakikipaglaban kontra sa puwersa ng kasamaang nagpapalaganap ng katiwalaan, gutom at katraidoran. Di ba? Patama doon sa mga may niluluto. Na masamang plano, nagpaplat mga kababayan. Kaya yung mga barkada po ni Maudigs na mga retired generals na kausap ni Browner, binoking po ni Browner yung usap-usap, yung pag-usap-usap nila. Tumbok na tumbok mga kababayan sa last statement ni Soperate. Wag traidor po. Tumbok na tumbok din si Hilo Garci. Pero si Hilo Garci mga kababayan, nagsalita na rin. Wala mang maniwala na suportado daw niya. Wala daw siya never daw siya na nagplot. What? Di ba? Ayan yung sabi ni the little girl. Jamie affirms support for Romualdez. We should now move on to more pressing national concerns. Wala man po maniwala kasi nga po, may masama siyang may masamang reputasyon. Di ba? Ilang beses niyang ginawa. Ginawa niya kay Irap, ginawa kay APJ, ginawa kay Pantaleon Alvarez. Ngayon, sino yung maniniwala sa kanyang mga sinasabi? Di ba wala? Yan kasi po. Ngayon, pakinggan natin po yung portion ng statement ni yung interview ni Ted Filon. Iramin ko muna, Ted, sa TV5 kay Soperate. I-play ko po. Sa lahat, gusto ko lang sabihin, ako yung kaisa-isa at... Ayan po siya. Ulitin ko po, mga kababayan. Interview ng TV5. Biglang nagpa-interview si Soperate. Sa lahat, gusto ko lang sabihin, noong 2015, ako yung kaisa-isa at unang gobernador nagdeklara para kay PRRD. At kahit ako ang matirang nag-iisa, maninindigan pa rin ako sa kanya. Kasi... Kahit daw siya nag-iisa na lang, maninindigan siya para kay PRRD. Ang dahilan na marami kaming loyalista kasi yung tatay ko nananatiling tapat at loyal sa mga kaibigan. Di ba? Yan daw kasi yung kanilang yung kanilang ugali. Kaya maraming Marcos loyalist kasi loyalista din sila sa mga kaibigan. Inday? At Maudigs, loyal din ba kayo? Kailangan i-reciprocate ninyo yung si Inday. Halimbawa, di ba sinuport ni Martin Romualdez yung kampanya? Campaign manager ni Inday po, si Martin Romualdez. O ngayon, naging tambalos-los po. Nung kampanya mga kababayan, nagpasalamat pa nga si Inday. Sabi ni Inday, sumasalang na lang siya sa pagsasalita. Lahat ng pangangailangan niya, yung sasakyan, security, pagkain, lagi siyang busog. Galing mismo sa kanyang sa kanyang bibig mga kababayan. Pagkatapos, biglang naging tambalos-los.
Di ba? Ituloy natin yung sabi ni Super Ate. Tiisan na lang po. Tiisan na lang daw. Ma'am, ba't niyo ho nasabi yan bigla? Wala lang, sabi ko sa'yo, maintang ulo ko ngayong umaga eh. Makita niya, no? Nasabi mo yan. Wala lagan niya. Mainit lang yung ulo ko. Di ba? Magaling magsagot po si, magaling sumagot si Super Ate. Pinag-isipan niya yon, mga kababayan, ng mabuti. Para hindi na lumaki po yung problema. Sabi nga natin, siya po yung fire department. May sunog po. Hindi na siya po, nakikisali pa. Inaapula niya yung apoy. May sunog eh. Alangan man may sunog na, you add fuel to the fire. Di ba yung dapat, iapula mo yung apoy? Yun ang ginagawa po ni Super Ate. Bakit ma'am? Ano ho ba kanyang damdamin dito po ngayon sa nangyayari? I hope you don't mind us asking. Ito Seated pilot siya ngayon sa counterpart nyo sa Kongreso na mukhang merong may mga demotion na nangyayari. At yung nga po, pagsasabi daw ho na ang iba, may nangyayaring laglagan. Yeah, yun na nga, ang masama rito, imbis na igalang ang pag-alala ng libo-libong namatay ng Yolanda, ika-10 anibersaryo ngayon, alalahanin natin, hirap na hirap ang mga tao at tumarami ang nagugutom. Pagdagulan na lang tayo lahat. Naku, wag naman mauwi dyan. Gusto kong sabihin, tulad ng sinabi ng tatay ko noon, isang bansa, isang diwa. Solid North, solid South. Pinas, that's the only way. Di ba? Tama ba yun? So, Opo. Base... Ayun, mga kababayan. Gusto niya na huwag mawasak yung unity team. Kahit may mga gustong magwasak po. Isinoan niya Mr. Maravillas yung gustong magwasak. Di ba klarade po sa timeline? The Chronicle of Events. Ang nauna po, si The Little Girl. Doon nagsimula, mga kababayan, kay The Little Girl. So, ang ibig sabihin na niya, Mr. Maravillas, ang punot dulo, si The Little Girl. Sino pa? Yung barkada po ni Inday. Namulitika kasi agad. Nag-ambisyon. Lumala po. Ito na ngayon. Pero sabi ni Super Ate, nang tanungin niya kung ang ibig sabihin niya ba, unity pa rin? Ewan ko, maraming nag-aaway, pero kami hindi. So, Ewan ko niya, maraming nag-aaway, pero kami hindi. So, tama lang po, na hindi po pumapatol yung pamilya Marcos mismo. Kaya si President Bongbong Marcos po, hindi man po umiimik. Hindi man po nagsasalita. Ang sige pong parinig, si Inday. At ang bumabanat, si Maudigs. So, sabi ni Super Ate, solid pa rin ang Norte, solid pa rin ang South. So, bumbo pa rin ang Pilipinas, wag naman nilang watakin. Opo. Di ba? Buong-buo niya ang Pilipinas. Wag naman niya nilang watakin. Ayos pa. Yan po yung appeal ni Super Ate na magkaisa po tayo daw. Wag ninyong watakin. Gas kamay naman pa ako, Poncio Pilato. Hindi man po tayo. Sabi ko nga po, kung mawasak yung unity, sila yung nag-aaway-aaway. Tayo, masaya lang tayo rito na nagkikwento ng kanilang pag-aaway. Di ba? Dahil lang sa confidential funds, tinanggal po Kasi 125 million po, linunok, 11 days lang. Anyway, yan man lang po mga kababayan. Baka lang gusto ninyo po itong itry, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas na mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Revitalizing Serum.
Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ning siya red mixed fruit drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos? O ngayon, yung mga inquiries ninyo po, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.